Team. Okay. So, kamusta kayo? Nakatulog ba ng maayos? Hindi pa. Gutom na. Gutom na. Okay. Para busugin tayo no, ng salita ng Diyos. No? Let's call on Pastor Charles Alcid. Palapakan mo na. Okay, 안녕하세요. So, wala akong particular no na verse no na babanggitin no kasi mamaya isipin niyo nagpasko na naman sa amin. Okay? Pero I will give some principles na we can apply no sa araw-araw na buhay natin. Hindi natin may tatanggi no. Sabi nga nila hindi lang tayo kahapon pinanganak no. So, sino pinakabata dito? Ilang taon? 11 years old? No? Palagay ko nasa 18, tama? 17? Meron ba 17? Meron pa? Okay. So, palagay ko, at your age, no, unawa na natin no, na life is really difficult. No? At marahil, no, mula kahapon hanggang ngayon, no, maybe naiisip ninyo, parang pinahihirapan tayo, no? O parang ang hirap, no? Maybe you're asking, should we do this? No? Pwede namang kumain lang kami, no? May luto na, no? Nagbayad naman kami ng 1 to 5, no? Etc. Tapos, how was your feeling no kagabi na hindi ko alam kung buong magdamag umulan, no? So, hindi ko rin alam kung kayo nilamok doon, no? Hindi ko alam kung kayo nilamig doon. Pero again, no, let me commend you, no? Yung observation ko sa inyo, masasabi ko talagang nandun yung inyong cooperation, no? You try to sabihin natin, no? Sumunod no sa program sa Agos no how this Heroes Camp runs no. So again no I want to commend you and thank you. Pero yes no maaaring naisip natin medyo mahirap, medyo challenging no. Especially kung kayo yung every morning no you just wake up and then meron ng pagkain. Maybe siya nag-viewer ay ganun yung buhay na meron kayo. Pero kagabi, no, what time kayo nakakain? 11, no? So, I was in the room ng mga around past 10 na, no? And then, tinawag ako ni Sir Center, tikman mo yung pagkain yung luto nila, no? So, alas 10 na, ngayon pa lang kayo kakain. So, maybe some of you talagang medyo, hindi ganito ang buhay ko. Okay? Alas 7, alas 8, no? Busog na ang tiyan ko, no? Hindi yung nagluluto pa lang kami, etc. I want to commend yung inyong niluto, mas sarap, no? Medyo parang galit lang kayo sa asin, no? Yung maalat, no? Pero masarap, no? Yung luto ninyo ay hindi niluto ng isang desperado. No? Alam yun, pag gutom ka na, gano'n na. So, talagang in-importantan niyo talaga. No? Talagang binandahan niyo yung hiwa, no? In everything. No? Kasi ako, pag gutom na ako, sistema ko lang, pag wala si Mrs. Gutom na ako, bibili lang ako ng chichirya, cornic, o dating may green peas. No? Kaya halo ko sa may kanin, then that's it. Then, pantulak kape. Okay na. Buhay na ako. Dahil ako yung gutom. But yes, no, as I hope no, you observe no, na buhay nga ay mahirap and very important, very no, malaking factor is yung ating attitude. No? Ayan yung bigyan ko ng title ito no, na survival attitude. Life is difficult, no? If you're not aware, no, tag-ulan pero nakaramdam tayo ng init. Tama? Tama ba? No, nakaramdam tayo ng init. Sabi ng
sabi ng United Nations, no, wala na tayo sa global warming, not because no, nag-cool down na ang mundo, kundi we are now experiencing 3 years ago pa nga ata, no, na global boiling na. Imagine that, no, global boiling. At ito naman, very, very observable, no, na iba na yung init ng panahon, pag summer, sobrang init, no? Huwag naman kayo magkakasama, pero ba't umuulan, no? Natural effect yun, no? Dahil sobrang init, nag-evaporate yung no, and then nagiging ulan, no? Nagkakaroon ng mga thunderstorm, kapag ulan na, akala mo pag umulan, parang may bagyo. Diba? You observe that, no? And then now, tag-init na, tag-ulan, pero still, no, iba yung init pa rin, no? Talagang we are looking forward, no, sa mundong pawasak, no, pasira. And so, kapag hindi tamang attitude natin, no, sa buhay, then we can just easily give up. Sino sa inyo dito na isa sa genre na paborito niyo yung panoorin pelikula yung ay survival, no, ang genre. Diba? Ang ganda panoorin. No, very, not just thrilling, very inspiring. Diba? At minsan nakaka-reflect, nakaka-connect tayo o nakaka-relate tayo dahil meron tayong somehow karanasan na gano'n. Hindi man yung karanasan na tsunami tayo, no? Kundi tsunami ng buhay, ng hirap, no? Hindi naman tayo na naligaw sa gitna ng bundok, no? Pero minsan, no, we feel like parang ligaw tayo, walang direksyon, etc. No? Can you name movies na napanood ninyo na ang tema ay adventure o survival? Let me name one, halimbawa, no, Train to Busan. No, hindi man yan sa gitna ng bundok, hindi man yan sa ilalim ng dagat, no, hindi man yan sa Mount Everest, no, na may avalanche, no. Kundi, di ba, yung makita ninyo yung survival doon dahil inaabot sila ng mga, sabihin na nating zombies, no. Ano pa mga pelikula? Ha? Walking Dead, okay, ano pa? Race Runner, other movie? May mga latest na, hindi ko na alam yung mga binabanggit mo. Ha? Ha? Batang Quiapo. So, sino nakapanood ng 127 hours? Yung nag-iisa lang, si Franco yung dito, di ba? Naipit siya sa isang, di ba? May fly to 127 hours, like 127 hours siya nandun. Okay? Ano pa mga movie, no, na sino nakapanood sa inyo, sorry, mahal sabihin nyo, Pastor, at tatanungin nyo kami, hello, anong age gap natin, no? Pero I really encourage you to watch, no, Alive, no, yung Alive, I think ang set up nyo sa Mount Everest, no, yung avalanche, yung no? Baka ibang Alive yung sinasabi nyo, baka yung mga zombie na naman yan, no? Cliffhanger. May nakapanood ng Cliffhanger na si Sylvester Stallone? Wala? I recommend you watch it. No, hindi lang siya ma-action, kundi talaga, no? Survival din yun, no? Merong nag-crash na aeroplano dahil rescuer siya, so dineploy siya doon, and then so happen na kaya pala siya dineploy doon, hinihinail siya ng isang mayaman, no? Dahil yung pala sindikato yung mayaman na yun, at meron bilyon pera doon. Okay? Diba, doon sa karakter na Train to Busan, sino yung kinahilisan natin doon? Diba, yung parang businessman, no? We cannot recall the name, no? Diba? Napaka-selfish niya and everything, no? Napaka-short ng kanyang pasensya, no? Kahit yung tatay, no? Yung main character, no? Yung nagpamper na lang sa kanya, yung bata. Tama? No? As well as I can recall. I recommend panoorin niyo yung Daylight. Sylvester Stallone din siya, no? Ang eksena noon, nasa gitna sila ng tunnel. Nagkaroon kasi sa loob ng tunnel, no? Nagkaroon ng pagsabog. And so, yung tunnel sa ilalim ng dagat. So, you can imagine that, no? So, ano din siya, rescuer din siya. Kaya lang, no? Siya natanggal na rescuer o suspended na rescuer. I cannot exactly recall kung di siya natanggal ay suspended, no? Dahil yung i-rescue niya ay napahamak. Okay? So, survival talaga yung eksena na yon. About Castaway. Wala din. Wala, di ako makarelate sa inyo, makakulit sa inyo. Okay, yung Castaway, si
Hindi ako makalimutan yung pangalan. No? Si Forrest Gump, series tayo sa Forrest Gump. Bili kayo nanood yung Forrest Gump. Anong pinapanood ninyo? Si Tom Hanks. Si Tom Hanks. No? Castaway, no? Ganda ring movie na survival din ang kanyang tema. Okay, siguro ito, napanood dito, Crawl. Yung buhaya, ba? Yung sa gitna ng nagkaroon ng bagyo, diba? So, yun din, makita natin doon, no? Yung napakahalagang attitude na meron yung babae. Magkama sila, tama? No? So, Crawl. Vertical Limit. Medyo lumang movie na ito. Last one, no? Baka alam nyo. First Blood. Yun. Ha? Hindi menstruation yun, ha? First Blood. Hindi. Zombie, hindi. Rambo. Rambo, no? Survival din yung panoorin yun. The first, yung Rambo 1, kumbaga. Okay, so, on those movies, no, let me give you ilang, no, dapat nating taglayin, no, when we are, no, sa pagkakataon na nasa survival tayo, really talagang we have to do something and so we can go on and move on and survive. Apat lang ito, so para madali ninyong maalala, no, ay gagamitin ko yung salitang, yung ating name, no, yung school name, NCST. NCST. So, nung attitude kailangan meron tayo, no, when we are there, no? Di ba, sinasabi ng Pillbox, no, na tayo ay nag-anticipate ng the big one. Nang sabi, magnitude 8. So, imagine, no, kailan lang, di ba, anong bansa yun? Magnitude 7.2. Pero tayo daw, no? 8. Okay? Sa naalala ko, 1991, 7.2 nangyari, no? Isa sa mga naapektuhan, yung bagyo, no? So, sinasabi ng Pillbox, no, na maaaring may matay na 100,000 tao, no? Ang maaaring mag-suffer, ma-injured, no? Particularly sa Metro Manila. No, meron ako narinig, sabi, kapag ikaw daw ay nagkaroon ng bigwa, no, at ikaw ay nasa MOA, no, at maaaring maglikha ng tsunami, no, wala na, no, sa lubungin mo na lang daw yung tsunami, dahil how many kilometers per hour ang takbo ng tsunami, no, wala ka na talagang kaligtasan, kundi talagang himala na lang kung ikaw ay maligtas. So let me give you, no, apat ito. One, no, napakahalaga na meron tayong noble mind. So we are noble-minded. Meron tayong noble mind. Ibig sabihin, no, hindi, yes, napakahalaga na we are positive sa buhay, no, positive ang ating pagtingin, pero palagay ko, masigit mahalaga, no, na meron tayong noble mind. Meaning, no, matuwid, marangal, righteous na pag-iisip. Okay? Nakita natin yun, no, sa karakter ng Train to Busan, di ba? Yung businessman na napakanega niya. Okay? Napaka-self-centered niya. No? So, kapag ikaw ay walang marangal, tamang, mabuting pag-iisip, no, sa isang sitwasyon na survival, no, maaaring tulak ka na lang ng ibang tao, no, o maaaring, no, you just magmurmur ka na lang dyan. No, imagine, no, na merong, let's say, no, wag naman lobi ng Panginoon, nandun tayo sa gitna ng mangyari ang the big one. No? Tapos may kasama tayo, no, na ang arte-arte pa. Ala, paano na yun? Ang iyo, ang dali, iyo, no? Ala, yung cutics ko, ala, yung luwa, di ba? Parang sarap pakain sa buhaya, di ba? So, napakahalaga na meron tayong tama, mabuting pag-iisip. Wala, ganito, I don't deserve this to happen. Ano, nasa gitna ka ng tsunami, oh my gosh, no? No, kung ano anak ni Janice, no, so napakahalaga na meron tayong noble mind, no, marangal, no, mataas, matuwid, no, na pag-iisip. Dahil if we have the right mind, no, meron tayong marangal na pag-iisip, mabuting pag-iisip,
no, it will reflect no sa ating paggawa, pagkilos. Tama? No, it will reflect no, it will reflect sa ating attitude. Sabi ng isang kasabihan, bad attitude is like a flat tire. Unless you replace it, you can go anywhere. No? Yun daw masamang pag-uugali, no? Eh para daw yan flat na gulong, maliban daw tanggalin mo at palitan mo, eh hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. Okay? Hindi nga ba totoo, no? Halimbawa, no? Ang pangalan mo siya? Harold, and then ikaw, si DJ, halimbawa, no? Nagpipili ako ng ipopromote ko, gawin kong general, no? Itong dalawang candidate ko, pareho matalino, pareho valedictorian, no? Pareho number 1 passer sa board exam ng criminology, no? Pero saan ako, anong babasihan ko? Pareho muscle man, kahit na medyo malaki ito isa, no? They have so much in common, no? Na talagang yung commonality nila ay talagang pang-general. So, how will I decide? Nanay Linono, no? Pero may napansin ako, mas humble yung isa, mas patient yung isa, mas okay yung kanyang attitude. Dahil ito may attitude problem, just say lang, no? Hindi mo makilala itong dalawa ito. No? So, sino pipiliin ko? I will go here. Tama? So, minsan, no, minsan, no, attitude minsan ang nagiging hadlang, no, sa ating pagpunta sa gusto nating marating. Tama? Life is very difficult, no? Kung you are impatient, no, you are ill, may maarte ka, hello, ang buhay ay mahirap. Mahirap ang buhay, no? Maraming uncertainty sa buhay. May mga dumalating sa buhay natin. Minsan, di ba, ginawa na natin ang lahat, pinagandaan na natin ang lahat, pero all of the sudden, may eksena ka dito, may eksena ganyan. So, pag wala tayong tamang attitude, wala tayong noble mind, no, we can easily get affected and then disturbed and then, no, might not survive. So, napakahalaga na mayroon tayong noble mind. So, siguro, before I go to sa pangalawa, no, again, bad attitude, no, is like a flat tire. Unless you replace it, you can go anywhere. Lahat naman tayo, no, mayroong bad attitude. No? Pero yung bad attitude na yan, kung pwede natin yan silin. No, we're not perfect, we will never be. No? Pero pwede natin yan, no, pigilan, pwede natin yan, no, tabi ka dyan, no? Huwag kang umiral sa akin na hindi yan makakatulong sa akin pagpapatuloy sa buhay. And so, napakahalaga, number 2, letter C, no, yung concentration. No, concentration na ginamit ko, because letter C yung letter na ginamit ko. What I just want to say is, no, concentration meaning focus. Nakafocus ka. No? Isa sa binanggit na word, no, na sa heroes, no, yung acronym na heroes, yung letter O, objective. Tama? Objective. So meaning, no, yes, galit ako ngayon, pero ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong mangyari. So, lalabanan ko yung aking galit, ibabaw ko yung objectivity, pagiging objectivity ko. I will not let, no, my emotion, no, disturb me para hindi ko ma-accomplish, maabot yung gusto kong mangyari. Yes, nandyan yan, galit ako, no, pero hindi ko yan hahayaang mangibabaw. I will focus on, concentrate on dun sa gusto kong mangyari. Ang gusto kong mangyari, let's say, no, nasa gitna tayo ng the big one, gusto kong mangyari, makasurvive ako dito. Bad trip na ako, exhausted na ako, hindi. Inhelik saying focus. No, buhay pa ako, nahinga pa ako, itong gusto kong mangyari, makalabas ako dito sa gitna ng, let's say, natatabunan ako ng whatsoever, nasa the big one. So, concentration, focus. No? Ang mundo, no, has so much disturbance sa ating buhay. No, number 1 na very disturbing sa ating cellphone. Diba? How many of you, no? Kasi cellphone, and then late in the evening, you realize, wala ko ito tapusin. Diba?
Kasi hindi tayo naging objective. Nagpadala tayo sa please, bless you, nagpadala sa libang tayo, and everything. No? Sabi ko nga madalas, no, kapag nakita kayo ng kaibigan ninyo, ng kamag-anak ninyo na talaga naglalaba, tambak-tambak ang labahan, hindi yan masipag. Matamad yan. Kaya lang yan naglaba kasi wala nang isusuot. Ngayon pinagmamayat-maya, wow, ang dami mong hugasan, sipag mo naman baguhay, hindi totoo. Tamad yan. No? Minsan hindi rin ako naniniwala pag nasa kayo sa sasakyan, nagbabasa ng nag-review. Minsan hindi yan totoong masipag, tamad lang yan. Kasi walang natulog, nanood lang ng Miss Universe, no, napuyat, kausap-usap sa boyfriend o girlfriend. Now, hindi exam pala 2 hours from now, wala na. Kaya sa biyahe na lang nag-review. Okay? So, concentrate. Napakahalaga na very objective at focus tayo sa ating gustong mangyari. So, magpapadala tayo sa lahat, no, sa damdamin natin, sa sitwasyon, then, no, we will be disturbed and then we cannot go on and survive. No, doon sa pelikulang Daylight, no, na starring Sylvester Stallone, recommend you, may maaaring hindi, palagay ko, 90s yun eh. Maganda pa rin naman yung ano tawag yan, kumbaga yung kulay, no? Hindi mo black and white yun. Pero highly recommend yung panoorin ninyo. Daylight. No, kasi si Stallone doon, no, as a rescuer na siya, kasama siya doon sa naipit. Hindi went there, no, to rescue, kundi kasama siya doon sa naipit. Kasi nasususpended nga siya, natatanggal siya, no. May trauma siya na iniisip niya lagi, survivor, o rescuer ako, may niligtas ako, napahamak. Now, nandito na naman ako sa pagkakataong ito, suspended naman ako. Gagawin ko ba na magligtas ng tao? Anong gusto kong tingnan natin, no? Minsan, meron naman talaga tayong mga past na kapalpakan. Tama? No? Meron naman talaga tayong mga kamalian in the past. Pero if we will allow yung past natin, no, ang mag-distract sa atin, no, negatively, and then talagang yung risk natin na hindi tayo mag-survive ay malaki. Pero if we just focus on the situation, concentrate sa focus sa sitwasyon, and maging objective, na hindi isipin yung nakaraan, yung past, listen, no? Alam natin lahat na hindi natin ang pwedeng hilahin pabalik yung past. Tama? Alam din natin lahat na hindi na natin po pwedeng baguhin ang nakaraan. Tama? No, in fact, ang Diyos walang pinangako, babaguhin ko ang iyong nakaraan. Ang pangako niya sa present, sa future. Not on the past. Okay? In fact, ang sinasabi ng Bible, forget the past. I don't know you, no? Pero baka meron kayong mga past na hanggang ngayon dala-dala niyo pa. And so, ang bigat-bigat ninyo. No? I cannot, lagi ko pa sinasabi sa ganitong pag nag-speak ako, minsan I was asked by Pastor Regan, Pastor, bakit yung ilipat ang ibon? Sabi ko, ako naman, naging patient, no? Kaya nga, minsan, hindi na mahirap pag alam natin yung isang bagay, no? Dala tayo agad. Sabi ko, nalipad kasi may pakpak. Nalipad at balik, bakit? Nalipad ang ibon kasi wala siyang pasaning mabigat. So ikaw, kaya mo lumipad, batang-bata ka pa eh. Talented ka, no? Para sabi sa inyo, talentado ka. No? May kakayahan ka. Kaya lang, ba't ang bagal mo? No? Kaya lang, no, you observe yourself, no, bakit parang ang bagal ko maabot marating yung gusto ko? Diba? Kasi meron pang pasaning mabigat. Yung mabigat pa, dala ng nakaraan. Kaya may word na move on. Ang galing-galing natin maging kari sa ibang tao, di ba? Move on, tuloy ka lang. Gawin ko mismo, hindi ka makamove on. Dami ka rin dala. You want to survive in a situation, no, na survival, concentrate sa iyong hinaharap, hindi yung the past. Ang po pwede natin balikan sa the past, no, ay yung mabubuting po pwede natin makuha.
at magamit sa hinaharap nating sitwasyon. Pero kung nabigo ko dito eh. Ito na naman siya. May mga trauma, may mga ganyang karanasan. So, napakahalaga na mag-focus tayo sa sitwasyon na meron tayo ngayon and forget the past. Let not the past disturb you. No? Walang taong hindi nabibigo. Tama? Tama? No matter how mayaman you are, no matter how meron kang mabuting attitude, we experience frustration, we experience kabiguan. Oo. Si Manny Pacquiao, no? Ilan ang talo niya? Diba? Pero icon siya ng boxing. Wala pang nakakapantay sa kanyang ginawa. 8 world champion sa 8 division. Pero babalikan mo yung istorya ng buhay niya, ng boxing career niya, may mga talo din siya. Tama? So may mga biguan din tayo. Forget the past. Si Michael Jordan, icon pa rin ng basketball. Kinukonsider as GOAT. No, pero marami din siyang pinatalo na laro. Na siya yung go guy, no, last shot, no, second, dying second. Kailangan niya may pasok para manalo. Hindi may pasok. Natalo. Pero, still, he is Michael Jordan. So, your past doesn't define who you are. Nangyari na yan. So, you move on. You concentrate. Harapin yung hinaharap mo ngayon. Pangatlo, so una, no, be noble-minded, noble mind, marangal na pag-iisip, matuloy na pag-iisip. Pangalawa, concentration, yung focus. Pangatlo, napakahalaga, self-control. The letter S. Self-control. No? Ang ginawa natin, no, is mag-control ng iba. Hindi kontrolin yung ating sarili. Gusto natin baguhin yung iba, no? Pero nakalimutan natin, I have to no, first, yung sarili ko. Diba sabi ni Lord, no, bago mo tanggalin yung dumi sa kapwa mo, tanggalin mo muna yung sa'yo. It doesn't tell us, no, huwag yung isipin na doesn't tell us na kailangan perfect lang ang magtutuloy ipapaalala sa'yo. Walang ganon. Tama? Hindi, nakakabasa ko sa Facebook ng ganyan. Huwag kang magtuwi. Perfect ka ba? Hindi, wala na lang magsasalita sa atin. Wala na magpapaalala. Wala matuwid sa atin. Wala kahit isa. Sabi yan ng Bible. No? Going back doon, no? So self-control. Okay? So gigil ka na. No? Sino dito, pag if you are emotional driven ka lang, ay naku, sa survival, hindi ka magsusurvive. Galit ako ngayon so galit ako. Magpapakatotoo ako, galit ako Hello, nasa gitna ka ng big one. Pairalin mo, galit mo. Hello. No? Imagine yourself, no? Imagine tayo nito, no? Nasa big one tayo, no? Nakulong tayo sa isang nailalim ng building. And then, meron siya nag-iiyak. Oh, ba't ako iiyak? Naalala ko yung Chitsuku. No? Makapatay niya siya. Baka naipit siya. Diba? Can it help us? No? Sa ganun? Inaalala mo, Chitsuku. No? Chitsuka inalala mo, nasa ilalim tayo ng hello? Tapos ikaw na, tara na, asa tayo? Hindi ka makamuko. Chitsuku. Diba? Bubuhatin ka pa. Chitsuku. Oh? So kapag emotional driven ka lang, naku po, ang hirap kasama yan sa survival na senaryo. No? You can experience it. I don't know, mamaya kung may extra challenges pa kayo, diba pag maarte yung kasama mo, nakakainis yun. Hello, may time ko pa mag-inarte. Ito, babagsakan na tayo ng bulalakaw o what? No, andyan na, kakainin na tayo ng buhaya, naalala mo pa yung Hermes na bag mo. No? Come on. No? So, self-control, no? Makikita natin sa sports, no? Talagang highly, no? Kumbaga sabihin na natin virtues, no? O tamang pag-uugali, yung meron kang self-control. Dahil ang pikon ay, sabi nga, lagi talo. Pastor, galit ako galit ka. Normal, sabi sa Bible, no? Hindi sinabi ng Bible, huwag kang magalit.
ang utos ng Bible, huwag kang magkakasala sa iyong pagkagalit. So let's say, may away kami ng asawa ko, kung galit ako, should I bring this expression dito sa pagtuturo ko sa inyo? Hindi. Nagiging plastic ba ako? Hindi. Hindi. Tama lang yung gagawin ko yung pagtuturo ko kasi wala naman kayong kinalaman sa away namin ng asawa ko. Nandiyan pa rin yung galit ko, but I will control it, isasantabi ko yan, i-manage ko yan, and so I can go on, move on sa aking ginagawa. Sa isang survival na eksena, kung ikaw ay emotional driven lang, pag galit kayo, let go doon sa galit mo. Kapag takot kayo, let go doon sa takot mo. Naku, mahirap yan. No? May chance ka pang maligtas, no? Pero dahil talagang bigat na bigat ka, masyado kang madrama sa buhay, no? You dwell with your emotion, so talagang mahihirapan kang ma-survive. So napakahalaga ng self-control. Again, sabi nga, ang pikon ay laging talo. Ang magagalitin, it's very destructive yan. Yung mga taong magagalitin. Again, life is very difficult. Maraming challenges sa buhay. Pero kung ikaw yung pikon, ikaw yung madaling magpadala sa damdamin mo, iwas sa basketball, you will observe ako, ako'y mahilig sa basketball, nanonood ng basketball, no? I cannot, no, as far as I can see, no, as far as I know, no, I cannot see a team, no, na lahat marunong lang mag-shoot ng bola, dumipensa. Merong talagang nahahalong dirty maglaro o brusko, mang-asar, di ba? Why, no? Kasi nga, no? Yung basketball, halimbawa, no, is also mind game. Halimbawa, star player si Harold, no? Ako naman, di ako marunong sumot ng bola, no? Ang sasabihin sa akin ng coach ko, no, ito si Alisit, no, tingin pa lang, nakakasar na eh. Kaya, Alisit, bantayan mo si Harold, ha? So, babantayan mo si Harold, no? And then, no, sabi nga ni coach sa akin, no, tingin pa lang sa'yo, maaasar na yan, eh. Kaya naaasar na si Harold. Ititira na lang, babanatan pa niya ako ng siko dahil naaasar siya sa akin. Sila offensive foul tuloy sa akin. Okay? So, what I'm trying to say is, no, kapag ikaw yung taong pikon, talaga namang around us, no, maraming tao talaga wala nang magawa sa buhay, kundi mang-asar, mang-pikon, mang-hila, pababa. So, kung ikaw ay walang self-control, sige sapakan na lang para matapos na ito. No? Pagbigyan mo gusto mo, no? Ganyan na. Listen, as I said sa inyo kahapon, identify people na wala naman silang mabuting tinapay sa inyo. And then, cross out sila sa buhay niyo. Don't mind them. Hanapin niyo yung mga tao, ito, nakakatulong sa akin ito. Pag may sinasabi siya sa akin, yes, nakakasakit yung sinasabi niya minsan sa akin, pero sinasabi niya yun dahil gusto niya akong ituwid. Out of love, out of mabuting tinapay. Pero itong mga to, wala. Basura to. Basta sama naman na, no? Toxic sila eh. Bakit mo sila iisipin? No? I'm not saying, no, na hindi ka makikipagmabutihan sa kanila, but what I'm saying is, bakit mo i-absorb yung mga sinasabi nila? No, let's say, nandito tayo, no, kasi ilalim tayo ng the big one, no, and then, may attitude, ginawa, mamamatay na tayo, wala na yun, iyahan mo siya, mamatay ka kung gusto mo. Basta kami gusto namin mabuhay, gusto namin mag-survive. Who is with me? Survive tayo, okay, ito gawin natin. Wala yan, hindi mangyayari yan. Bahala ka sa buhay mo. Yun, di ba sa boxing minsan, no? Imagine yourself sa nagbo-boxing ka, nasa gitna ng crowd, di ba? May mga sisigaw yan na, boo! Tama? Siyempre, meron kakampi sa isa, wala naman siguro nangyaring eksena na sa boxingan one-sided lang ang audience. Pati yung coach niya, pati yung team niya, lumabang ka pa. Pumunta doon. Di ba? Wala, ganon. Okay? So, kawawa naman yung tao na gano'n. Okay, ganun ba? Palagay ko wala naman kayo, pati nanay, tatay niya, nag-cheer sa kabila. No? Walang gano'n. So, what I'm saying is, so makinig ka doon sa mga nag-cheer sa'yo, mga nag-i-encourage sa'yo. So, we can survive. You can go on sa buhay.
No? Kahapon, di ba, sabi ni Pastor Regan, may choice naman kayo. I'm giving the choice. Masaya o mahirap. Diba? You choose yung mahirap. Well, wala akong nakita masama doon. Pero ang principle doon is yes, meron kayo choice. May choice ako, makinig ako kay Harold na kay ano na very disturbing ang sinasabi sa akin, o makikinig ako kay Harold na nakaka-encourage ang kanyang sinasabi. Well, dito na ako. Hindi ko hayaan yung mabili na yung damdamin ko, magalit ako, ma-disturb, no? And then makapit ng ayot ko doon sa damdamin ko. So, self-control. Again, no? Ang pikon, laging talo. Pangapat at panghuli, letter T. No? Trust in the Lord. Trusting in the Lord. Baka hapon, nakita natin sa James, oh yeah, marami kayong mga smart kayo magplano sa buhay. Very specific, measurable, attainable, relevant, no? Time-bound. Pero wala, kulang. Walang pagtitiwala sa Diyos, walang pagkilala sa Diyos. Dapat ay sabihin ninyo, kung luluogin ni Lord, itong gagawin namin, pupunta kami doon, etc. Ang gagawin namin. Yes, magtiwala tayo sa Lord. With all the movies na napanood ko ng tema survival, ang pinapakita, ang hina-highlight is what? Yung, if there is a will, there is a way. No, yung survival instinct ng tao. No, pag gusto ng tao, magagawa niya. No? Well, sa akin, I do believe, kahit gustuin ko, pag hindi na gusto ni Lord, wala. So, mahalaga yung pagtiwala sa Diyos. Sa eksena, halimbawa na tayo nasa ilalim ng the big one, nakita natin talagang wala na. We can just say, Lord, ikakatiwala namin sa buhay namin. So be it. Pagtitiwala sa Diyos ko lang. Again, no, with all the movies na napapanood ko, hina-highlight lang yung kakayahan ng tao. Mag-self-confident, magtiwala lang sa sarili. So, hindi masama yung mga bagay na yan. Pero yes, may Diyos. Where we can call, Lord, tulungan mo kami. Hindi namin kaya to. Lord, loobin mo maligtas kami dito. Lord, loobin mo mag-survive kami dito. But man, I don't know what you're going through. Obviously, wala naman tayo sa tsunami, wala tayo sa bundok, no? Wala tayo sa isang ilalim ng gumuhong tulay. Pero maybe, nung nandoon ka sa buhay na, yes, Pastor, kung alam mo lang, nandun ako sa survival na buhay ko. You can apply. Be noble-minded, be righteous-minded. You have the right mind. Okay? You focus, you concentrate doon sa gusto mong mangyari. Kung walang tao na, no, habang ikaw ay may buhay, no, lead. Sabi ko nga, every morning, no, I don't know kung anong karanasan mo kahapon. Pag-isip mo sa umaga, ilapat mo yung palad mo sa iyong ilong, no? You can sense na may hangin. You're still breathing. So, buhay ka pa. Sumupon. Go. Live. Concentrate doon sa gusto mo. Maabot, mangyari. Okay? The rest, self-control. No, huwag ka masyadong magpadala sa paglilibang lang. Hindi ipulaga ang buhay araw-araw. No? May hirap kang harap din. Hanggang sa lahat, no? When we see ourselves na tapos ako, pagtiwala tayo sa Diyos. But then, here's the one perfect example. Tignan natin si Jesus. Tignan natin si Jesus. All his life, he just did what his father's will. At nagtiwala siya sa kanya. Okay? Umaga tayo na lang. Lord, salamat po ng marami. And we ask and pray, Lord, na makita namin, Panginoon, ako po, ang buhay na ito ay challenging at marahil may mga estudyante rito na nasa gitna sila ng survival, Panginoon. Salamat. Mayroon kaming Diyos na natatawagan, Panginoon. May Diyos kami na sa aming kahinaan, sapat ang iyong kalakasan, sa aming pagkakasala, sapat ang iyong habag-awa, Panginoon.
Lord, salamat and we ask and pray, O God, na patuloy mo kami sumakatong na sa buong araw na ito. At ang mukhang pag-iingat tayo sa amin, sa po ng mga ba namin sa buhay na ginamit patuloy. Thank you, Lord. We praise you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Pastor Charles. And so I hope na meron kayong nakuhang knowledge and wisdom no, sa napakagandang talk ni Pastor Charles. No? But anyways, no, for sure kayo ay gutom na. Gutom na ba? Yeah. Mukhang nangangamoy na yung napakasarap